Yung gumawa, naiintindihan niya ang ating kalagayan sa mundo, niligyan tayo ng ilong para makahinga tayo, hindi niya naman itiningala. Dahil alam niya, pag umulan, masasagap ng ilong yung sa... wala naman tingang nakita ka nakasahod sa ulang ganon. Wala rin naman tingang nakabaliktad na ganon. Makikipag-usap kayo, tatalikod ka para marinig mo. Wala. Talagang specially made na ang lahat ng bagay. May wisyo. There is wisdom in creation. If we believe that there is a creator, let us know and let us acknowledge that that creator created us in wisdom. May ipinanglikhang karunungan sa lahat ng bagay. Ang manlilikha, nilikha niya lahat ng bagay na may karunungan. Maiisip mo talagang matalino, marunong yung lumikha. Mag-isip kayo, may lupa. Oh. Yung lupa, tamtaniman mong sili. Paglaki ng sili, kainin mo. Maangang. Alsin mo yung sili. Taniman mo ng ampalaya. Yung lupa rin na yun. Paglaki ng ampalaya, kainin mo. Mapait, ano? Alsin mo yung ampalaya, taniman mo ng tubo. Paglaki ng tubo, kainin mo. Matamis. Di ba? Alisin mo yon, taniman mo ng kasoy. Doon di sa lupa na yon. Paglakit na munga yung kasoy, mapaklan naman. Oh. Alisin mo yon, taniman mo ng kalamansi. Paglaki, namunga, maasim naman. Saan ang galing? Asim, pakla, pait, etc. Doon sa lupa. Tikman mo yung lupa, hindi naman mapakla. Saan ang galing yun? Oh. Merong ibig sabihin, napakamatalino nung gumawa. Ang talino, kailangan, alam niya kasi, hindi masarap ang sinigang pag walang asim eh. Pag walang asim, hindi mo tatawag sinigang. Nilaga labas nun. Kaya kailangan ng asim. Nangangailangan ng tao ng asim. At ang tao, binlagyan ng Diyos ng taste buds, nung panlasa, na marunong mag-recognize ng asim, anghang, tamis, pait, takla. Nandito lahat yun. Kaya mapapag-aralan mo, yung ginawa niya dyan sa mga paligid mo, nakakonekta rito sa'yo. For you to appreciate His wisdom. Para malaman mong napakatalino niya, napakabait niya, napakamaunaway niya. Imagine ang hamburger na walang paminta. Ano lasa? Maanggo. Walang sibuyas, walang bawang, walang paminta hamburger. Iluto mo, tatarin mo yung, gilingin mo yung baka, iluto mo hamburger, walang timpla. Ano kaya lasa? Ang nagpapasarap doon yung spices niya eh. Dahil yung karne, sa kanyang kalagayan, hindi mo naman malalaman yung karne, ganun lang eh. Oh, sige nga, kumain ka nga hilaw na karne, tingnan ko pag hindi ka nagmukhang leon. Ang pangit eh. Ha? Pero kung tao ka, alam ng Diyos, kailangan ng panlasa mo yung ganun para makain mo, nilagyan kang panlasa. Masama naman kasi kung wala kang panlasa. Dahil kung halimbawa wala kang panlasa, pait na pala sige ka pa rin ng sige. Masama sa katawan yung pait, hihina ang atay mo. Oh. Pag puro pait, hihina atay mo ron. Masama naman puro asim. Ha? Magkakaroon ka ng ulcer sa sikmura. Kaya, maintindihan natin, tayo at ang ating paligid, may manlilikhang matalino na pinagbagay-bagay ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Naiisip ko nga eh, ba't kaya ako meron niyang makahiya? Nung maliit kasi ko eh. Ginanong ko yung makahiya. Nagtiklupang ganon. Tumiklop. Ano ba naman kako itong anuntot masyado naman yung mahihiyain? Nasanggi lang eh. Nasanggi lang eh. Tumiklop na eh. Hindi ako umalis. Hindi ako umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti na naman siyang bumubuka. Naobserbahan ko rin, yung palang makahiya, kahit hindi mo naman ganunin, tumitiklop din paglulubog na araw. Pagkagabi na, titiklop din siya. Naobserbahan ko eh. Niisip ko sa sarili ko nung araw, ba't kaya may makahiya? Matimik naman. Hindi naman kaya lang ginawa ng Diyos to para paglaruan ko siguro, no? Dahil di lang naman ako tao sa mundo. Sabi ko, paano ako ito nagbibinatilyo, meron akong hipag, hindi dinadatnan. Di ba yung babae, meron silang batas na sinusunod, ano? Ang tawag doon sa Kastila, batas, regla.
Doon ang galing salitang reglamento. Katalagahan. Di ba? Sabi ng lola ko, kumuha ka ng ugat ng makahiya, ilaga mo, inumin mo. Makita mo bukas yan, magkakaregla ka na. Kaya pala ka kung may makahiya, meron pala silbi yun, ano? Lalo na nung ako'y mag-alaga ng kambing sa Pampanga, naku po, gustong-gusto pala ng kambing na kainin ng makahiya. Kaya, lahat ka ako pala nang narito sa mundo, may kaukulan. Doon ako nag-isip-isip, mga kababayan. Kayo, ba't kayo nandito sa mundo? Ako, ba't nandito? Saan naman tayo nakaukol? Tayo ba nakaukol lang na tatanda, mag-aasawa, mamamatay, tapos na? Pagkapanganak, maglalaro, magtatai sa lampin, yung nanay mo, pupuyatin mo, sa kalalaban ng mga lampin, buti nga ngayon, yung mga nanay, hindi na naglalaban ng lampin, diaper na lang eh. Ngayon, maiisip mo, yung sinasabi na yun ng, ito, tutulan nyo sinasabi ko, kung hindi totoo, ito ginamitan ko ng obserbasyon ng buhay sa mundo eh. Yung lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, maiisip mo, may kaukulan. There is something good. Walang masama. Tabako man, hindi masama. Akala nyo ba yung tabako ba't sumasama? Kasi ginagamit sa mali eh. Pero yung tabako, gamitin mo sa tama. Yung palang tabako, yung nakukuhang chemical, nakakapagpa yung malolokong tao, yung taong naloloko, yung wala sa sarili, yung nagwawala sa tindi ng problema, saksakan mo pala nung nakukuha sa tabako, nare-relax, nagagamot. Yung pala gamit ng tabako. Yung ahas, yung kamandag niya, napakahusay na gamot. Kaya isang botelyang ganyan ng kamandag ng ahas, nagkakahalaga ng $20,000. Isang botelya ng kamandag ng ahas. Alam ng tao kung paano ginagamit yung kamandag ng ahas. Na pag hindi tama ang gamit, maninigas ka. Pag sa'yo nalagay yung kamandag, todas ka. Pero pag yun ay nagamit sa tamang paraan, ikabubuti ng tao. Ano pati yung Diyos na lumikha, kung iisa-isahin ko lahat sa inyo. Sa bagay, kung iisa-isahin ko man sa inyo, payag naman kayo siguro dahil totoo naman sinasabi ko. Meron lang ba ako sinabing hindi totoo? Puro totoo yun eh. Those are generally accepted truths about life. Dito sa mundo, nandito tayo, may kaukulan lahat ng bagay. Pero hindi natin naiisip ko minsan, ano kaya ang kaukulan ko? Ako kaya tatanda, pagbata, magdudumi. Pag binata, aalis ng dumi. Susuklay. Pag dalagitan at medyo meron ng ume-esti-esti. Dati, tutulo-tulo yung uhog, nakikita mo sa daan. Amoy araw eh. Pag medyo na, Lin, ang ganda mo. Ha? Hindi pa niya alam yun eh. May nagsabi, ganda mo, Lin? Pag uwi nun sa bahay, titing sa salamin nyo, maganda raw ako. Maliligo na yon. Uumpisa na yan. Totoo, hindi. Totoo yun eh. Ganon din yung nagbibinata. Ngayon, mag-aasawa, magkakaanak, tatanda, mamamatay. Ganon na lang ba tayo? Tapos, bago mamatay, kung masyadong mahaba ang buhay, tatai uli sa banig. Di ba yung matatandang malapit ng mag-ulyanin? Tumatay na sa banig yun. Kaya nga yung anak na hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang eh. Pag nagtatai na yung tatay niya eh. Kung matanda ka, di ka pa mamatay. Ako'y nahihirapan na kalilinis dyan. Meron ba? Wala. Meron nga, malakas pa magulang eh. Hindi pa nagtatai sa salawal eh. Pinanalangin mamatay eh. Para makuha yung mana niya eh. Amen? Tama o hindi? Kaya, kung maiisip lang ng isang bata, ang kalagayan ng kanyang magulang, kawawa yung magulang. Dahil nung ikaw bata, siya mismo tinataihan mo, wala siyang reklamo, tuwa pa nga yung tatay, tumai anak ko, tinaihan ako ng aking anak. Ikaw ngayon ang taihan ng tatay mo, pakita mo rin niya, naku, tuwa ako sa'yo, tatay, tinaihan mo ako. Sana ganun din. Hindi nga ganun eh. Pero totoo yun, nangyayari sa buhay ng tao. Ngayon, what is the reason behind all these things?
Kung mag-aaral tayo, may matalinong manlilikha, marunong, maunawain, mabait. Ba't hindi naman mabait yung binigyan ka ng asawa? Palagay mo ginawa tayo, puro lalaki, ano kaya mangyari sa mundo? Mamamaho ang mga kasilyas dyan, maniwala kayo. At may babae na, pagkababaing kamay, mamamaho rin ang kasilyas mo. Di ba? Pero palibasa, maunawain yung Diyos na lumikha, gumawa ng babae, taga-sulsi. Di ba? Taga-plancha, taga-laba. Lalaki, kung maglaba ganun ang kusot Hindi man maggasgasan yung tela dahil kung di marunong Tapos pinigaan ng pabaliktad na gano'n Sampay na. Kaya yung brief pag lalaki naglalaba 3 linggo lang kulay kakin Dati puti yun Di kailangan pala may babae rin, Isipin nyo. Kaya kung iisipin natin lahat-lahat ng bagay na ito, tayong lahat magkakasundo. Mayroong lumikha, matalino, mabait, maunawain. Yon ang lumikha. Lahat tayo ba ngayong gabi, dito sa hall na ito, pumapayag mga kapatid, na may manlilikhang mabait? Payag kayo? Matalino? Nauunawaan ang ating kagustuhan? Payag kayo? Sino yon? Maraming sagot. Sino ang paniniwalaan natin? Diyan tayo magkakaproblema, mga kababayan. Payag kayo? Lumutas na tayo ngayon ng problema. Humanap na tayo ng lead, ng saksi. May lumikha. Sino siya? Maraming nagsasabi, nakita nila siya Narinig. Ngayon. Kanino tayo maniniwala? May nagsasabing si Jesus yun. May nagsasabing yun ang Diyos Ama. May nagsasabing yun daw si Jehovah. May nagsasabing yun daw si Yahweh, El Shaddai. Sino kaya totoo?